Hello Gemini, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Kung nasaan man parte po kayo ng mundo sa ngayon, sana po'y safe kayo, sana po'y okay kayo. Keep safe po at ingat lagi. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago po kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. At I truly appreciate it and God bless you all po, Gemini. Tignan natin ngayon ang mga messages ninyo for October 18. Wish. Wow. Make a wish with a dandelion in the wind. Wow. Make a wish. Napakagandang pagkakataon nito na binibigay sa inyo ng Divine Universe, Gemini. Parang sinasabi dito sa inyo na sige, mag-wish ka ngayon at kung ano ang i-wish mo, ibibigay ko kaagad or I'm going to work on it right away. No? Parang ganon. Kaya sinasabi sa inyo dito, tignan ninyo yung first three, make a wish. Diba? So, ngayon na, agad, mag-wish na kayo. And also, be careful with what you wish for, Gemini, no? Kasi, maaring maaring agad-agad mag-come to fruition yan. Yung wish fulfillment energy ay nasa inyong horizon ngayon, no? Napakalakas. Kaya kung ano man ang i-wish ninyo sa ngayon, maaring dumating agad-agad yan, no? So, good luck to that. We have clearing, make room for growth. Ayan. So, it's about time also for some of you, Gemini, dito na mag-cleansing kayo, mag-clearing kayo ng sarili ninyo, no? Ng buhay ninyo. Anything, anyone sa buhay ninyo na hindi naman na nagsiserve ng inyong highest good, hindi na nagsiserve ng iyong best interest, hindi na naghahatid sa inyo ng positive vibes, hindi na nakakatulong sa inyo, sa soul's growth ninyo, no? It's time for you to release them. It's time for you to let them go. Nang sa gayon, you can make room sa buhay ninyo ng para sa mga bago naman. Bagong experiences, bagong situations, bagong sitwasyon, bagong mga tao. You know, you need to make room sa sarili ninyo so that you can welcome newness. You can welcome something new sa buhay ninyo, no? We have resilient. Ayan. So, maaring may sitwasyon sa inyo ngayon, Gemini, wherein yung resiliency ninyo ay talagang madi-display, no? Yung parang lilitaw ngayon ang pagka-resilient ninyo. Kaya, maaari din na matitesting kayo ngayon din, no? Gemini, kung how resilient you are, kumbaga. So, we have the night. Ayan. Find comfort in the night where the world switches off and the stars burn bright. Ayan. So, parang ang mensaheng napipick up ko dito is, pagpapahinga, pag-take advantage naman sa oras ng gabi na hindi na kayo nagtatrabaho, na dapat hindi na kayo nagtatrabaho, no? For those naman yun, for those people na yung trabaho ninyo is during the day. Kasi naman kung ang trabaho naman ninyo or ang pinagkakaabalahan naman ninyo is during evening or night time, yung ganon. So, yung night naman ninyo, kumbaga, will be yung umaga naman, no? Yung ganon. So, depende sa inyong sitwasyon, but yung oras ng pagpapahinga, no? Yung oras na dapat ay natutulog kayo, yung oras na dapat ay si self-care kayo, ibigay naman ninyo sa sarili ninyo yan, no? Yun ang napipick up ko dyan. So, what else? We have discover. Ayan. Look at the early dewdrops before they disappear with the morning sun. So, parang meron dito mga opportunities sa inyo, no? May mga opportunities na kumakatok na maaring hindi pa ninyo napapansin. Maaring nandyan na, nakikita nyo na, pero parang ini-ignore ninyo. So, maaring mga ganon, maaring hindi ninyo nabibigyan ng pagkakataon na matignan man lang ninyo, makonsider man lang ninyong tignan yung mga bagay na yan dahil siguro maybe you are focused on something else, no? Kaya parang sinasabi sa inyo dito that there are things, no? There are opportunities and possibilities that is yet to be discovered by you, Gemini, no? So open your eyes, open your mind and heart dito sa mga posibilidad na nandyan sa paligid ninyo, and maybe you can look into it, no? At bago pa yan mag-slip away sa inyo. Patience, wait for the fruit to ripen. Ayan. So, parang huwag kayong magmadali.
Okay, Gemini, siguro may mga sitwasyon dito ang iba sa inyo na maaaring nababagalan kayo, no, sa pagdating or sa come to fruition ng kung ano man yan. So, maaaring natatagalan na kayo, maaaring nabuboard na kayo sa kakahintay, at ang mensahe sa inyo dito, don't despair, okay? Don't despair, wag kayong mawala ng pag-asa. And instead, no, continue on with what you are doing. Continue on with what you think is right na gawin ninyo. Nang sa gayon, mapabilis, no? Or mangyari na kung ano man yung gusto ninyong mangyari, no? So, and be patient, no? Practice a little more patience dito. Kasi, alalahanin natin, Gemini, na hindi lahat ng gusto natin ay mangyayari sa panahon at sa form na gusto nating mangyari, 'di ba? Lahat ay nangyayari according to the divine order and timing. Tsamba lang 'yun, nakakatsamba tayo minsan, no? Ang gusto natin ay yun din ang divine plan, no? Para sa atin ng Panginoon. Kaya nakakatsamba tayo diyan. But most of the time, 'di ba? Hindi sumasakto sa divine plan ng kung ano man naman gusto natin sa buhay natin. Pero pinapadalhan tayo ng mga bagay or pangyayari or even tao na kung ano ang mas makakabuti sa atin, 'di ba? Kaya ngayon, just practice more patience, okay? Practice more patience kasi maaaring kung ano yung gusto ninyo dito na maging bunga ng anumang pagsisikap ninyo or pagtatrabaho ninyo ay maaaring yun din ang gusto ng Panginoon para sa iyo. It's just that the timing is off, no? Maaaring hindi lang sakto yung timing na gusto ninyo sa gusto ng Panginoon, no? So maaaring ganun ang ganap. Kaya be patient, okay? We also have twilight. Ayan, twilight and the night. Yun parang parehas ng sinasabi nila sa inyo na gamitin mo naman yung time na yan para naman sa inyong sarili, para sa pagsa-self-care ninyo, para pagre-reconnect ninyo with your soul, with your higher consciousness, with Panginoon, yung spirit team ninyo. So, ibigay nyo naman yung oras na yan, at least an hour before you go to bed, before you retire, at night, for the day, 'di ba? Ibigay nyo naman sa sarili nyo yan. Mag-meditate, mag-pray, yung mga ganon, magpahinga, mag-self-care, yung ganon. So, what else for Gemini? Share. Ayan. The BCB should still make time for each flower. Ayan. So, it feels like to me, Gemini, na marami kayong blessings na maaring dumating na sa inyo, no? And now, you are about to share them. No? You are about to share them. Maaari din naman na yung mga blessings na dumadating sa inyo dito, talaga namang lagi din kayong may plano na mag-share sa iba. Maaring ganun ang sitwasyon dito para sa inyo. Yun ang napipick up ko dito, na kahit ano ang dumating sa inyo na mga biyaya, lagi at lagi kayong nagtatabi para may maibigay kayo sa iba, para may ma-share naman kayo, para makapag-bless kayo naman ng iba, no? So, ganun ang ganap. So, Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung nasaan man po kayo ngayon, sana po okay kayo, safe kayo. Okay? Lagi po kayong mag-iingat. Thank you. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you din po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. So, tignan natin ngayon ang mga messages ninyo for October 18. Paunang mensahe ninyo is let go. Ayan. So, may mga bagay, sitwasyon, or even tao na kailangan na ninyong i-let go dito. Or even yung mga self-limiting beliefs ninyo dito, Libra. No? Yung hindi na nagsiserve ng iyong best interest, ng inyong highest good, hindi na nakakatulong or nakakasupport sa inyong soul's growth or soul's evolution. It's about time na i-let go nyo na yan. No? I-let go nyo na yan dahil clutter na lang yan sa buhay ninyo. Clutter na lang yan, pabigat na lang yan sa buhay ninyo, no? Sa sarili ninyo. So, let go so that you can make room sa buhay ninyo, sa sarili ninyo for newness, for something new naman, no? Na maaring yun ang magbibigay ng ano sa inyo,
pagkakataon para mag-grow naman kayo, no? Adventure, maaring ang iba sa inyo dito is taking the leap of faith, no? Maaring may mga bagay na gagawin ang iba sa inyo dito, Libra, na totally new para sa inyo. You've never done it before, you've never been to it before, kaya totally a new territory ito para sa inyo. But you are naglalakas loob kayo ngayon, naglalakas loob kayo na pasukin ang kung ano man ang outside of your comfort zone, no? We have renew. Ayan, so by letting go, there is change, no? At ang pakiramdam ko dito, kapag nakapag-let go na kayo, you will be feeling renewed, no? You will be feeling na maaring bagong Libra na to, no? This is the new Libra na mag-emerge after this transformation, no? Na gagawin ninyo for yourself. We also have change. Ayan, speaking of change, speaking of transformation, ito na nga. So inaano niya, kino-confirm niya na definitely there is change coming in. There is change na mag-unfold talaga sa buhay ninyo. Maaring magsisimula ito sa personal transformation, no? On a personal level, siguro ang simula ng pagbabagong ito. Yun ang akin napipick up dito. And everything will follow, no? Yung gano'n. Parang may chain of events dito, no? Na mangyayari. May pagbabago and may mga bagay na maaapektuhan at magbabago na din, no? Opportunities. Ayan, various opportunities may come in sa buhay ninyo dito. Maaring isa na to, pag-let go ninyo. Maaring magkaroon ka na ngayon ng pagkakataon, enlightenment and clarity that it's about time na ma-realize ninyo na kailangan nyo na talagang baguhin ang mga bagay-bagay. No, you're going to take that opportunity sa ngayon na makapagbagong buhay, na makapag-start ng bagong simula, no? On a clean slate. Kaya kung ano man yung pabigat na lang sa inyo, ay maaring let go nyo na talaga sa ngayon, ano? Present, ayan, this is a beautiful reminder for you to parang nudge ito sa inyo ngayon na Libra, be practical at be real, no? Be real na kung ano ang ngayon, kung ano ang nangyayari sa ngayon, dito tayo mabuhay, dito tayo mag-focus, because yung nakaraan na wala na tayong magagawa doon, 'di ba? So parang nonsense na pag-focusan pa natin kung ano ang tapos na. And also the future, we never know what is ahead of us, 'di ba? We never know. Tomorrow is never promised. Then kaya parang hindi rin practical or hindi rin makatotohanan, 'di ba? Na mag-focus tayo sa kung ano naman ang sa future. Kaya ang invitation din sa inyo dito, kung ano ang sa ngayon, dito tayo. This is the powerful time of our lives, yung present time natin. Kaya kung ano ang meron ngayon, ito ang i-savor natin, ito ang experience natin, gawin natin ang magagawa natin sa ngayon. Ano? Libra, we have dream, continue to dream. Huwag kayong matakot, huwag kayong magsawa na mangarap, no? Kasi ang lahat ng pangarap natin, kung ano man yan, ay kayang-kaya nating gawing realidad, no? Libra, ang kailangan lang natin mag-take action, no? Yun ang alalahanin natin, no? Yun lang, kahit anuman ang pangarapin natin, maaari nating gawin yan na maging realidad, maging katotohanan yan, ano? All we need to do is for us to take action. Kasi it will remain to be a dream kung papangarapin lang talaga natin. Mangangarap lang talaga tayo and we're not going to do anything about it. Diba? Yung wala tayong gagawin para maging realidad yan, it will just stay as a dream. No? Yun lang din naman, no? But if we are going to take action, kung ano man ang mga pangarap natin, ano man ang mga goals natin, ano man yung mga heart's desires natin, it will come to fruition. It will come to reality. Diba? So, yun lang din. So, what else? We have breathe. Ayan. So, maaring pagod na si Libra. Maaring ang dami nyo talagang ginagawa. Busy talaga kayo. Kaya nga,
dahil din sa mga pagbabagong ito, maaaring marami talaga kayong inisip, marami talaga kayong ginawa. There are so many movements siguro dito na nangyari, kaya naman maaaring physically, mentally, and emotionally exhausted na din kayo. That's why you need to take a breather, no? You need to recharge, you need to rejuvenate and recuperate ngayon. Sa gayon, you will be ready for the next day's challenges so that you will be ready again for another chapter naman ng buhay ninyo, 'di ba? So, Libra, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At saan man po kayong parte ng mundo sa ngayon, sana po ay okay kayo, sana po ay safe kayo. Mag-iingat po kayo lagi. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all, Aquarius. Pauna mensahe ninyo for October 18 ay change. Ayan. So, may pagbabago, no? May mga transformation dito na mangyayari sa buhay ninyo. That could be in any area of life, no? Depende sa inyong sitwasyon. Kayo lang ang tanging nakakaalam ngayon kung ano ang maaaring babaguhin ninyo or magbabago sa buhay ninyo, no? We have patience. Ayan. Feels like you've waited dito patiently para magkaroon kayo ng pagkakataon na i-roll out na ninyo ang mga pagbabagong ito sa buhay ninyo. Maaring matagal na kayong nagpaplano na gusto kong baguhin naman ang sitwasyon ko. Gusto kong magkaroon naman ng pagbabago, slight change dito sa course of my life. So maaring matagal na ninyong pinagpaplanuhan yan, matagal ninyong pinag-iisipan kung ano ang gagawin ninyo. And maybe, you know, ngayon na, your patience is paying off. Kasi maaring nakikita nyo na ngayon na ang tamang pagkakataon para i-roll out nyo na kung ano man ang mga plans ninyo na mag-create ng pagbabago sa ibang parte ng buhay ninyo. No? Hope, ayan, an idea like a single acorn can start a wondrous forest. Ayan. So parang, this is a reminder for you, Aquarius, yun ang akin na pipick up dito, na always keep your hope alive. Kasi when you are hoping for the best, you are expecting for the best to come or to happen sa buhay ninyo, ay talaga naman makakasiguro kayo, Aquarius, na yun talaga ang mangyayari sa buhay ninyo, no? Yun talaga ang dadating, yun talaga ang magta-transpire sa inyong 3D reality. Kaya this is a reminder for some of you dito, Aquarius, na don't lose hope. Don't ever lose hope, no? Kung hindi man nangyayari agad-agad ang mga gusto natin mangyari the way it should be, you know, just keep your patience. Just keep your patience. Always practice patience. Kasi, di ba nga, may kasabihan din na beautiful things come to those who wait. No? Kaya kung nagpapasensya ka, naghihintay ka ng right timing, you know, and umaasa ka na mangyayari ang kung ano man ang gusto ninyong mangyari, provided that it is for your highest good and for the good of everyone involved dito sa paligid ninyo, you know, it will come, no? So, suportahan kayo dyan ng divine universe, no? Kasi naman, minsan, di ba, may mga bagay. So, let's see. We also have light. Ayan. Look to the space between the trees for answers. Ayan. So, feels like, you know, sa gitna ng kabisihan ng buhay ninyo ngayon, Aquarius, sa gitna ng grabe ang ginagawa ninyo, you know, make time to listen to your divine guidance. Always listen to your intuition, ano? Lagi ninyo bibigyan ng pagkakataon or oras ang inyong sarili para makapakinig sa kung ano man ang gabay ng Panginoon para sa inyo. Because, you know, laging merong binibigay sa inyo ng mga signs, synchronicities siguro, or even symbols, no, and intuitive nudges or intuitive messages in order to guide you, no? Lagi kang sinusuportahan ng divine universe dito. So, look for the space, no, between the trees
for answers. Parang kahit madami kayong ginagawa, left and right, lagi kayong busy, left and right, or you're all over the place, always make time to listen to your intuition. Nang sa gayon, lagi kayong nasa tamang daan, lagi kayong nasa tamang direction. You will always be on the right path, no? Wallflower, look for the crack in the concrete to find your way out. Ayan, parang parehas ang sinasabi niya dito. Na dito naman din, yung pagdating naman sa mga challenging situations, difficulties sa buhay na maaring nararanasan naman ng iba sa inyo dito, always find then the light. Now, always find the silver lining to that situation. Kasi even in our darkest circumstances, Aquarius, always remember that there's always a positive aspect to it. Lagi at laging merong mabuting aspeto ang sitwasyon na yan, even if it is the darkest, no, of all your circumstances. Hanapin ninyo yon. Ano yung positive aspect ng inyong sitwasyon? Ano ang silver lining ng inyong sitwasyon? At doon kayo humugot ng inspirasyon and motivation. Dahil doon ninyo, yun ang magagabay sa inyo. Yun ang magbibigay sa inyo ng kahit konting pag-asa. And with that, you know, and when you focus on that, when you focus on the positivity, mas ang maiisip ninyo dito kung ano ang mabuti at kung ano ang magagawa ninyo para masolusyonan ninyo ang problema, or kung papaano ninyo mahahanapan ng paraan para makalabas kayo sa kung ano man ang sitwasyon na kinabibilangan ninyo. No, Aquarius? So, what else? Adapt. Ayan. You will get yourself where you want to be. Ayan. So, provided na nakikinig talaga kayo lagi, no, sa divine guidance, Aquarius, makakasiguro kayo na kahit saan man kayo mapunta, kahit saan man kayo makarating, kahit anumang klaseng mga challenges ang ma-encounter ninyo along your journey, makakarating at makakarating ka kung saan ka nararapat, no? Dahil magiging flexible ka, magiging adaptable ka, no? Hindi ka magpapatinag, laging buhay yung hope and faith sa puso ninyo. Makakaasa kayo na lagi at lagi kayong makakarating kung saan ang best place para sa'yo, no, Aquarius? So, what else? We have generosity. Generosity energy is in your horizon sa ngayon, Aquarius. Parang ang sitwasyon ngayon dito, you are going to be the receiver ngayon, Aquarius, ng blessings ng iba, ang blessings ng divine universe. Generosity energy is a cycle. Minsan tayo yung nagbibigay, tayo yung tumutulong, tayo yung nagbe-bless ng ibang tao. Sometimes naman tayo yung naghihingi ng tulong, tayo yung binibigyan ng tulong, tayo yung nagre-receive ng blessing ng iba, no? And this time, parang kayo yung nasa receiving end ng blessing ng iba, Aquarius. So, yun ang aking napipick up dito. Maaring you're in need of help in any form, no? Maaring kailangan ninyo ngayon ng pera, maaring kailangan ninyo ng advice ngayon, maaring kailangan ninyo ngayon ng suporta, emotional support, yung mga ganon. So, depende sa inyong sitwasyon, you are getting what you need right now, Aquarius. Yun ang aking napipick up dito, no? Maaring it's payback time naman ng ibang tao na tinulungan ninyo in the past. Maaring ngayon din sila ang lalapit sa iyo para tulungan ka kung ano man ang kailangan ninyo, no? We have bloom, ayan, so you and attract more than butterflies. So parang time ninyo ito para mag-flourish, time ninyo ito para magtagumpay kayo. So maaring yung change nito na mangyayari, na gagawin ninyo sa buhay ninyo, this is your big opportunity, no? Para mag-bloom kayo, para mag-thrive kayo, para mag-grow kayo, no? Aquarius. So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.